Biglang napakunot ang noo ni Sandra nang makita si Mark na umikot sa kabila at binuksan ang pintuan ng kotse. Agad siyang kinabahan nang una niyang makita ang Stiletto Heels black shoes na tumapak sa lupa. Pinasadahan niya ng tingin mula paa hanggang sa huminto ang mga mata niya sa mukha ng nagsusuot nito. Ganoon na lang ang kanyang pagkasindak nang makita ang mukha na ginaya niya. Cassie? Nangangatal niyang usal. Halata na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Taas noong nakatayo si Cassie sa gilid ng kotse. Nakasuot ito ng all-black buckle-belted white leg jumpsuit with off-shoulder top. Mas lalo itong gumanda at pinatapang ang aura sa bloody red nitong lipstick at black shade. Agad namang nag-assemble sa 4 na pangkat ang lahat ng mga Delta Task Force na naka-all black suits din sa pamumuno ni Mike at mabilis na humarap kay Cassie. Makikitang lahat sila ay pantay-pantay ang mga linya na nakatayo sa harapan ni Cassie at sabay-sabay na nagsalute. Parang queen ang aurahan na gumanti rin ng salute si Cassie sa mga ito. Di nagtagal ay naghati ang kanilang linya at binigyang espasyo si Cassie na makadaan sa gitna nila. Mabilis naman na binuksan ng elite ang gate upang makapasok siya. Anong ibig sabihin nito, Cassie? Naguguluhan na tanong ni Chairman Albert habang nakatingin sa akalang apo niya. Lolo, impostor ang babaeng yan. Ginaya niyang mukha ko. Natarangtang sagot ni Sandra nang makitang papalapit na sa kanya si Cassie. Agad na umigkas ang kamay ni Cassie at dumapo sa pisngi ni Sandra nang makaharap na niya ito. Nasapo ng huli ang kanyang pisngi dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Hayop ka! Nagpipigil sa galit si Sandra. O ano, magrereklamo ka? Ang lakas ng loob mong saktan ng mga anak ko. Anong karapatan mo para pagbuhatan sila ng kamay? Nag-aapoy ang mga tingin ni Cassie habang tinatanong si Sandra. Anak ko sila! Ikaw! Isa kang impostor! Hulihin niyo ang babaeng yan! Naghi-hysterical si Sandra habang sinisigawan ng mga Delta Elite na nagsisilbing gwardya ng buong mansyon. Isa na namang sampal ulit ang pinadapo ni Cassie sa kaliwang pisngi ni Sandra. Nanggigigil na talaga siya. Kulang pa ang mag-asawang sampal na binigay niya kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang masaksihan na sinasaktan ng mga anak niya. Sa pang magkabilang pisngi na sinampal, binalingan ni Sandra si Chairman Albert habang nagmamakaawa. Lolo, maniwala po kayo. Ako ang totoong Cassie at hindi siya. Tulungan niyo ako, Lolo. Humahagulhol na wika ni Sandra habang papalapit kay Chairman Albert. Sa nakita ni Cassie, bigla niyang sinabunutan ng buhok ni Sandra at kinaladkad palayo sa matanda. Sandali! Nalilitong pigil ng matanda sa maaaring gawin ni Cassie kay Sandra. Ano ba talagang nangyayari? Sino sa inyo si Cassie na apo ko? Lolo, ako ang nag-iisang anak ni Ara Fentebella at Dave Colster. Kaya ako naging Fentebella dahil ayaw pumayag ni Mommy na dalhin ko ang pagiging Colster ni Dad. Alam ko ang lahat sa buhay ko. Siya, subukan niyo siyang tanungin kung alam niyang nakaraan ng tunay na Cassie Fentebella. Nang makitang hindi pa rin makapaniwala ang matanda, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Cassie. Lo, kahit hindi ko sabihin, makikilala mo ako. Tignan mo ako sa mga mata. Pwedeng gayahin ang mukha ko, pero hindi ang mga mata ko. Mararamdaman mo na ako ang tunay ninyong apo, Lolo. Naluluhang wika ni Cassie. Hindi! Nagsisinungaling siya. Ako ang tunay niyong apo, Lolo Albert. Lola Selena. Ako! Maniwala kayo. Alam ko rin ang nakaraan ko. Singit ni Sandra. Tumahimik ka! Galit na tinadyakan ni Cassie ang tiya ni Sandra, dahilan upang mamilipit ito sa sakit. Anong proof mo na ikaw ang tunay na Cassie? Suot ko ang kwintas. Patunay na isa akong Fentebella, kaya tumigil ka na. Isa pang kasinungalingan ang lalabas dyan sa bunganga mo. Sisirain ko yung pekeng pagmumukha mo. Galit na banta ni Cassie. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Sige, subukan mo at pasasabugin ko rin ang bungo nitong anak mo. Biglang sigaw ni Sandra nang mahablot niya si Mika mula sa kanyang yaya at tinutukan ito ng armas na kinuha niya mula sa bag niya. Pumulahaw naman ang iyak ang bata dahil sa pagkabigla ng persahang hinablot siya. Sandra, huwag mong idamay dito ang anak ko. Tama na mga kasalanang ginawa mo. Tumigil ka na. Tumigil? Sa tingin mo ganun lang kadali? Bakit ba hindi ka mamatay-matay punyetang babae ka? Ano bang meron dyan sa katawan mo?
at hindi ka pa rin sinusundo ni kamatayan. Sandra, pakawalan mo ang anak ko. Huwag mo siyang idamay. Matapang ka, di ba? Ako ang harapin mo. Huwag mong gamitin ang bata para lang makaganti ka sa akin. Hahaha, Cassie, sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ano naman ngayon kung gagamitin ko tong anak mo? Naninigurado lang naman ako eh. Malay ko ba kung anong pinaplano niyo laban sa akin? Hindi ako bobo, Cassie. Magkakamatayan muna tayo bago niyo ako mahuhuli. Parang nababaliw na sigaw ni Sandra. Loko ka! Mahigit 1 taon kang nagpanggap bilang apo ko. Yun pala'y isa kang impostor. Mapapatay kita! Galit na galit si Chairman Albert dahil sa kanya mga nalaman mula sa pag-uusap ng dalawa. Hahaha! Hoy matanda! Mahigit 1 taon din akong nasusuka kapag tinatawag ko kayong lolo. Akala mo ba madali lang magpanggap? Pero salamat pa rin dahil hinayaan mo ako magnakaw ng pera mula sa kumpanya niyo. Mga bilyon din siguro ang nakuha ko. Hahaha. Walang utang na loob. Kaya pala ang laki ng losses ng kumpanya. Yun pala, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagnanakaw sa kumpanya. Biglang nanikip ang dibdib ni Chairman Albert dahil sa sobrang pagpipigil ng kanyang galit. Dahilan upang matumba siya at mawala ng malay. Albert! Albert! Umiiyak na sigaw ni Lola Selena. Cassie! Ang lolo mo! Lolo! Tarantang sigaw ni Cassie at mabilis na tinakbo ang pagitan nila ng kanyang lolo na ngayon ay nakahandusay na sa sahig. Galit na binalingan niya si Sandra na pangiti-ngiti lang sa gilid habang nanonood sa kanila. Hayop ka, Sandra! Oras na para matapos ang lahat ng mga kasamaang ginawa mo. Agad na sumeryoso ang mukha ni Sandra nang makitang nakatutok ang lahat ng armas ng mga elite task force na nakapalibot na ngayon sa kanya. Huwag niyong hayaan na makatakas ang babaeng yan. Magtutuos kami mamaya. Galit na utos ni Cassie habang binibigyan ng first aid ang lolo niya. Hindi nagtagal ay nagkamalay na rin ito. Inutusan niya ang ilang miyembro ng elite upang dalhin ang 2 matanda sa Cassie Hospital at saka tinawagan si Amy. Amy, si Cassie to. Pinadala ko muna dyan si lolo sa main branch ng ospital. Please, gamutin mo muna siya. Inatake siya sa puso. Kailangan ko munang iligtas ang anak ko sa kamay ni Sandra. Yes, Doc, Amy. Makakaasa po kayo. Iyahanda ko ang VIP room sa pagdating nila. Thank you, Amy. Agad niyang pinatay ang tawag at binalingan ng kanyang mga anak. Miko, Missy, hali muna kayo rito. Naluluha na mahigpit niyang niyakap si Miko habang karga nito si Mon na kanyang kapatid. Lumapit din si Missy at yumakap din sa ina. Lumuhod si Cassie at niyakap ang 3 anak habang hinahalikan ng kanilang noo. Namiss ko kayo, anak. Sorry, nadamay kayo sa gulo na pinasok ng mommy at daddy. Mommy? Sambit ni Miko nang sa wakas, nakumpirma niyang siya nga ang tunay niyang ina. Kahit isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit punong-puno yun ng pagmamahal at pag-unawa sa kanyang ina. Naluluha niyang niyakap ito ng mahigpit. Don't worry, mommy. I'm older now and I understand everything happening to you and daddy. Napapangiti si Cassie dahil sa naging sagot ng kanyang panganay. Oo nga, nagbibinata na ang anak ko. Patuloy sa pag-agos ang luha niya habang nakayakap kay Miko. Ako rin, mommy. Nagdadalaga na rin. Singit ni Missy. Hindi ito kagaya ni Miko na mabilis makaintindi sa mga nangyayari sa paligid niya. Nasanay kasi itong laging nakadepende sa kanyang daddy Mike at kuya Miko dahil spoiled siya sa mga ito. Oo na, ikaw din. Ayaw mo talagang magpahuli sa kuya mo. Sabay pisil ni Cassie sa tungki ng ilong ni Missy at muling niyakap din ito. Hinarap niya ulit si Miko at masinsinang kinausap. May binulong siya rito na agad namang naintindihan ni Miko. Ilang sandali pa'y sinama na ni Miko ang lahat ng kanyang mga kapatid na pumasok sa loob ng bahay. Maliban na lang kay Mika, nakarga pa rin ngayon ni Sandra. Nang makitang safe na ang mga anak niya na pumasok ng mansyon, muling hinarap ni Cassie si Sandra. Sandra, akin na yung anak ko. Ito lang naman ang gusto mong makuha, di ba? Sabay taas ni Cassie ng kanyang kwintas na nakasabit sa kanyang kamay. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Sandra pagkakita niya sa kwintas. Kapag nakuha niya ito mula sa kamay ni Cassie, kahit na nabigo siyang kunin ng mga anak nito, makakabalik pa rin siya sa Airy at hindi parurusahan ang kinikilala niyang ama na si Alex Montenegro. Kikilalanin siyang Eagle Queen at lahat ng kapangyarihang mayroon si Alex Montenegro
ay magkakaroon din siya. Ibigay mo na sa akin yan, Cassie. Para lang sa akin yan eh. Ako ang karapat-dapat na maging Eagle Queen. Wika ni Sandra. Halata ang pagiging excited sa kanyang muka. Hindi mo makukuha ang kwintas na to hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang anak ko. Sandaling nag-isip si Sandra matapos marinig ang kondisyon ni Cassie. Ibabalik ko sa iyo ang anak mo pero sa isang kondisyon. Paalisin mo ang mga tauhan mo na nakaharang sa daraanan ko. Wala ka sa posisyon para makipagpalitan ng kondisyon sa akin, Sandra. Alam ko kung gaano ka-importante sa iyo ang kwintas na to. Mas lalong hindi uubra sa akin ang kondisyon mo na yan, Cassie. Kung importante sa akin ang kwintas, mas lalong importante sa iyo tong anak mo. Pumili ka. Ibibigay ko sa iyo ang anak mo, kapalit ng kalayaan ko at ang kwintas na yan. O hahayaan mong madamay ang anak mo sa pag-alis ko. Makakaalis pa rin ako dito, Cassie, kahit na hindi ka pumayag na ibigay sa akin ang kwintas. Susundan mo pa rin ako kahit sa ang lupalop ng mundo makuha lang ang anak mo. At hihintayin kita sa mundo ng mga airy. Sa akin pa rin ang bagsak ng kwintas mo na yan. Sakaling isama ko tong anak mo. Hahaha. Pag-isipan mo, Cassie. Talagang nilamon na ng kasamaan yung utak mo, Sandra. Hindi ka pa rin makontento kung anong meron ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? At pati pamilya ko? Kailangan mo pang idamay para lang dyan sa kasakiman mo. Makontento? Kasalanan? Hindi mo ba talaga alam, Cassie? Nang dahil sa'yo, nasira lahat-lahat sa buhay ko. Paano ako makokontento? Kung si Mike lang ang tanging meron ako, ngunit inagaw mo pa. Kaya ako nagawa lahat ng mga maling nagawa ko? Dahil yun sa'yo, Cassie. Simula nang inagaw mo si Mike, hindi rin anak ang turing sa akin ni Dad. Si Mike lang ang susi ng tagumpay ni Dad, ngunit sinira mo lahat ng plano namin. Bakit ba hindi ka na lang kasi mamatay? Sandra, alam mong nagmamahalan kami ni Mike noon pa. At kahit anong gawin mong pagsira sa akin, at kahit ilang beses mo man akong pagtangkaan na patayin, hindi pa rin hadlang yun sa pagmamahalan naming dalawa. 1 taon kang nagpanggap na asawa niya, di ba? O ano, masaya ka ba sa piling niya? Minahal ka ba niya? Shut up! Tumigil ka! Sigaw ni Sandra, dahilan upang tumigil si Cassie sa pagsasalita. Pasasabugin ko talaga tong bungo ng anak mo kapag hindi ka pa tumigil. Hawak ko ang buhay ng anak mo, kaya magdahan-dahan ka sa mga pananalita mo sa akin. Baka makalimutan mong anak mo tong kinakarga ko. Sandra, buntis ka rin. Ano na lang sasabihin sa'yo ng anak mo? Sakaling malaman niya kung gaano kasama ang kanyang ina. Kikilalanan ka pa ba niya? Idadami mo na rin ba siya sakaling may mangyaring masama sa'yo ngayon dahil lang dyan sa katigasan ng ulo mo? Saglit na natigilan si Sandra. Muntik na nga niyang makalimutan na nabuntis pala siya ni Mr. Chang dahil madalas siyang angkinin nito. Sinabi niya kay Mike na anak niya ito, pero alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. At mas lalo lang nagingit-ngit ang kalooban niya nang maalala na nagpapanggap lang pala si Mike at Cassie para lang linlangin siya. Alam na pala ng dalawa ang tungkol sa pagpapanggap niya. Kung hindi pa sinabi sa kanya ni Alex Montenegro, hindi pa niya malalaman na naisahan na pala siya ng dalawa. Nanlilisik ang kanyang mga mata na muling tinignan si Cassie. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa pinagbubuntis ko. Ang pakialaman mo kung anong maaari kong gawin dito sa anak mo. Sabay tutok ulit ng arma sa sentido ng bata. Okay. Pumapayag na ako sa kondisyon mo. Alisin mo muna ang arma sa ulo ng anak ko at ibigay mo siya sa akin, kapalit ng kwintas ko. Pagkatapos malaya ka na, makakaalis ka na. Halata ang takot sa boses ni Cassie na maaaring mangyari sa anak niya. Wala na ngayon sa tamang pag-iisip si Sandra kahit anong pakiusap niya. Siguraduhin mo lang na susunod yung mga tauhan mo sa kondisyon mo kung ayaw mo magkapira-piraso tong katawan ng anak mo. Ibaba mo na si Mika, Sandra, at makakaasa kang susunod kami sa usapan. May halong pag-aalala ang boses ni Cassie. Ibigay mo na sa akin ang kwintas at makukuha mo ang anak mo. Lumapit ka rito. Agad namang lumapit si Cassie. Ngayon, utusan mo silang ibaba ang mga armas nila. Agad namang binalingan ni Cassie si Mark at naiintindihan naman nito ang ibig niyang sabihin. Men, hold on. Put your thing down. Sigaw ni Mark sa kanyang mga tauhan. Agad naman nilang binaba ang kanilang mga armas sa sahig at nagtaas ng kamay. Nang makitang binaba na ni Sandra si Mika,
Agad na binigay ni Cassie ang kwintas at saka mabilis na niyakap ang kanyang anak. Mabilis namang tumakbo si Sandra sa labas ng gate at sumakay sa kanyang kotse. Nagkatinginan si Cassie at Mark. Sumenya si Cassie na habulin si Sandra at susunod na lang siya. Mabilis na dinampot nilang lahat ang kanilang mga armas sa sahig at sumakay sa kanilang mga sasakyan. Lahat sila ay may mga walkie-talkie sa kamay upang maririnig nila ang kumandang kanilang boss. Samantalang si Cassie, patakbo na pumasok sa loob ng mansyon at hinanap ang secret room na talagang sinadya nila ni Mike na ipagawa noong dito pa sila nakatira. Kahit sa sarili nilang mansyon sa kabilang isla, may secret room din silang pinagawa upang maging safe ang mga anak nila sakaling darating ganitong sitwasyon. Binulong niya kay Miko kanina na dito magtago kasama ang lahat ng mga kapatid niya. Kung titignan mo sa labas, isa itong malaking salamin, ngunit may pipindutin ka sa gilid upang maghati ito sa gitna. Ngunit kapag nakalak ito mismo sa loob, hindi mo na mapipindot sa labas sapagkat hindi na ito bubukas. Sandali siyang kumatok sa pinto at tinawag ang anak. Mabilis naman itong binuksan ni Miko. Pumasok siya sa loob at nilak muli ang pinto. Inisa-isa niyang niyakap ang mga quadruplets niya bago ang dalawang kambal. Miko, anak, makinig ka. Ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. Saglit na natigilan si Cassie nang makita ang video sa cellphone na hawak ni Miko. Tinignan niya itong maigi at nakita niya si Mike na nakikipagputukan sa isang abandonadong building. Hindi niya nahulaan kung saang lugar ito ngayon, ngunit malakas ang kutob niya na malayo ito sa syudad ng New York. Nag-aalalang binalingan niya ang anak. Anak, saan mo nakuha ang video sa cellphone mo na yan? Bakit ka may video ng daddy mo? May access po ako sa cellphone ni daddy, mommy. Kaya mabilis kong nahack ang lugar kung saan mayroong CCTV footage. Kaya lang minsan nawawala-wala ang signal ni daddy, kaya hindi ko mamonitor ang mga lakad niya. Maluha-luhang kinuha ni Cassie ang cellphone sa anak at pinanood ang pakikipaglaban ni Mike. Sa tuwing nakikita niyang nagpapaputok ang kalaban sa direksyon ni Mike, ay pumipikit siya sa takot na baka matamaan ito. Sumisigaw siya kapag nakikita niya ang kalaban na nasa likuran mismo ni Mike. Ngunit alam niyang hindi siya nito maririnig. Para siyang hihimatayin sa sobrang pag-aalala sa asawa habang nanonood. Pakiramdam niya, tinutorture siya ng dahan-dahan hanggang sa siya'y mamatay. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang anak dahil hindi niya kayang panoorin ng asawa sa ganoong sitwasyon. Anak, may alam ka na ba tungkol sa ibang identity ng daddy mo? Nag-aalinlangan niyang tanong. Nakita niyang tipid na tumango ang anak niya. Kailan pa? Tanong ulit niya. Noong pinahanap po sa akin ni Tito James ang tungkol sa background ni Alex Montenegro, na curious po ako. Kaya naisipan ko pong i-hack lahat ng computer sa loob ng mansyon. Nalaman kong king si daddy ng lahat ng mga boss sa buong mundo at si Alex Montenegro ang matindi niyang kalaban. Nakita ko rin ang voice record na sinend ni daddy kay Lolo upang malaman niya na ikaw ang totoong Cassie at hindi ang kasama namin ngayon. Ibig sabihin, nalaman mo na rin na ang kasama niyo sa loob ng mansyon ay isang impostor at hindi ako mismo? Yes, Mom. Ngunit nagpapanggap rin po ako na wala akong nalalaman dahil hinihintay ko po ang pagbabalik ninyo. Kaya ang ginagawa ko na lang, tinitipon ko lahat ng kapatid ko sa tuwing nandyan ng halimaw na babae upang hindi sila masaktan. Natatakot na rin kasi ako na baka anong gawin niya sa mga kapatid ko kapag nahalata niyang may alam ako tungkol sa pagpapanggap niya. Muling niyakap ni Cassie si Miko na antig ang damdamin niya dahil sa ginawa ng kanyang anak. Talagang nagmature na ang pag-iisip nito sa murang edad. Kaya na nitong mag-isip kung ano ang tama at mali. Maging sa mga may hirap na desisyon, ay nagagawa na ring tumayo sa sariling paa na hindi umaasa sa kanilang dalawa ni Mike. Anak, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa mga kapatid mo. Lagi mong tatandaan na mahal ko yung lahat ni Daddy at Mommy. Kahit na wala kami, alam kong hindi mo pababayaan ang mga kapatid mo. Kailangan muna naming tapusin ng daddy mo ang aming mga problema. Nang sa ganun, wala nang sino mang tao na pwedeng sumira sa ating pamilya. Ipangako mo anak, mamahalin at iingatan mo mga kapatid mo. Ikaw na muna ang bahala sa kanila habang hindi pa kami nakakauwi. Para sa inyo itong ginagawa namin upang lumaki kayo na hindi nabubuhay sa takot. Pangako, Mommy. Uunahin ko muna ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko bago ang sarili ko. Ihintayin ko ang pagbabalik ninyo ni Daddy.
Ayoko sanang umalis kayo, Mom. Ngunit alam kong para sa amin tong ginagawa ninyo ni Daddy. At sobrang proud po kami sa katapangan ninyong dalawa. Just promise me one thing. You must bring Dad back safely. Naluluhang sagot ni Miko. Salamat sa pag-intindi, anak. Promise, sabay kaming uuwi ng daddy mo na ligtas sa kapahamakan. Basta alagaan mong mabuti ang mga kapatid mo, ha? Mabilis sa tumango-tango si Miko sa kanyang ina at hindi nagtagal, kumalas na rin siya mula sa pagkakayakap nito. Inisa-isang niyakap at hinalikan ni Cassie ang mga quadruplets bago ang kambal ni Missy at Miko.